Aminado ang AFP na nagkaroon ng failure of intelligence kaugnay ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City nitong linggo. Kasunod naman ng pagsabog at ilang bomb threat, mahigpit ang seguridad sa maraming lugar sa Metro Manila. May report si Ian Cruz. Mag-alas 2 ng hapon kanina, pansamantalang isinara ang bahagi ng Ayala Bridge sa Maynila dahil sa isang inabandonang kahon. Responding Explosives and K9 Unit ng Manila Police District sa pangambang bomba ang laman nito. Pero nang suriin, mga lumang damit at patay na aso pala. Mahigpit ang seguridad sa maraming lugar sa Metro Manila kasunod ng pambobomba sa Mindanao State University Marawi Campus nitong linggo kung saan 4 ang nasawi. Habang papalapit ng Pasko, inaasahang daragsa sa mga paliparan, pantalan at terminal ng bus ang mga biyahero. Katuwang sa pagtiyak ng seguridad sa dagat at mga pantalan ang Philippine Coast Guard. Ang kanilang air at sea assets, ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Nagre-ready tayo for any eventuality. Meron tayong mga bomb experts. Mahigpit din ang seguridad sa MSU na magbabalik face-to-face classes sa Lunes, December 11. Patuloy na tinutugis ang 2 miyembro umano ng teroristang Dawla Islamiyah Maute Group na suspect sa pagsabog. May isa pa silang kasama na nagsilbi umanong lookout at di pa nakikilala. Bagamat hindi pa po ito identified, ay inaasahan po natin na makakapag-come up po tayo ng composite sketch. Aminado ang AFP na nagkaroon ng failure of intelligence sa insidente. Kapag may nangyari, usually talagang hindi naman nakahagilap lahat. So in a way, parang yes, there is a failure. But whether meron po bang responsive accountability yung mga tao, yun po ay imbestigahan natin. Inaalam din nila kung may koneksyon ang lumulutang na responsable sa pagsabog na local terrorists sa mga international terror group, lalo't inako ng ISIS ang nangyari. Sa gitna ng nangyaring pambobomba, may email bomb threat sa Metro Manila mula sa isang nagpakilalang Takahiro Karasawa. If we will look at the trend, it is not only being done here or being sent here in the Philippines. But of course, we are taking it seriously. Why? What is the motive? Tinitignan natin. Apela ng mga otoridad sa publiko, huwag nang ipakalat ang mga bomb threat sa social media o anumang paraan. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News.